What's up guys and welcome back to my channel. Sa last video ay itinuro ko ang annotations part 2, mtext. At sa video na ito guys ay tuturo ko naman ang hatch and gradient. And before we start, gusto ko lamang magpasalamat sa mga nag-subscribe, nag-like at nag-share ng aking videos. At ini-encourage ko kayo guys na mag-comment at mag-type ng suggestions sa bawat video. Okay, arat na. Start ko yung aking AutoCAD application guys. And then mag-o-open ako ng drawing file. Okay guys, pwede kayong gumamit ng new drawing file or pwede kayong mag-open ng existing drawing file. Now, dito sa aking screen, meron tayong definition ng hatch. And then hinati ko yung aking screen sa dalawang viewport para dito sa kaliwa yung aking lecture at dito sa kanan yung aking mga objects. Okay? And then kung mapapansin nyo, gumawa ako ng 1000 by 1000 square at ikinapi ko ng 3 beses. Ayan. So let us define hatch. Hatch fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern, solid fill, or gradient fill. Now, meron tayo ditong example. Ipan ko lang ito pataas para makita nyo yung 4 na example ng hatch patterns. And then, let's try to create the following example ng hatch patterns. Okay, para i-launch yung hatch command, punta tayo dun sa Home tab. Under Draw Panel, i-click natin itong icon na to, Hatch. And then, magkakaroon tayo sa ribbon ng tinatawag na Hatch Creation Contextual tab. And then, dun sa aking cursor, hinahanapan tayo ng internal point. Bago ang lahat, hanapin muna natin yung first pattern natin which is AR-concrete. Para makita yung pattern na ito, punta tayo dun sa Hatch Creation tab. And then, Pattern Panel, i-click natin yung mga arrow down para mag-browse dun sa ating list of pattern. So, ito yung AR-concrete. Paki-click. And then, i-click natin dun sa internal point to place the hatch pattern. And then, press Enter to terminate the command. Press Enter again to repeat the command. And then, hanapin naman natin yung second pattern na AR-sand. Punta tayo dito sa Pattern Panel. I-click uli natin yung arrow down para makita yung AR-sand. Paki-click. And then, i-click natin dun sa second square to place the pattern. And then, press Enter to end the command. Enter again to repeat. Brick pattern naman tayo. Ito yon, brick. I-click yung brick and then click the internal point of the third square. Kung mapapansin nyo, hindi siya mukhang brick. Walang problema doon. Imo-modify natin yan mamaya para makita natin kung paano magmumukhang brick yung ating pattern. So for now, press Enter to end the command lang and then Enter to repeat the command. And then, hanapin natin yung fourth pattern natin, Earth. Ayan, Earth. Paki-click. And then, i-click natin dito sa fourth square to place the pattern. And then, press Enter to end the command. Okay guys, default lang muna tayo Now, click ko dito sa kaliwa. And then, I'll pan upward. And then, balik ako dito sa kanan. At pag-aralan natin yung fill at saka fill mode system variable. So ito, nagko-control ito sa display ng ating hatch patterns. Okay, unahin natin yung fill. I-type sa inyong keyboard yung FILL para sa fill and then press Enter. Now by default, naka-on yung ating fill system variable. Para i-off yan, pwedeng i-type yung word na off and then press Enter.
So kung mapapansin nyo, parang walang effect. I-type lang natin yung RE para sa region or pwedeng REA para sa region all. And then press enter. So nawala na yung ating hatch pattern dahil naka-off yung ating fill. Ngayon, para ibalik yan, pwede tayong gumamit uli ng fill system variable and then on, or try natin yung fill mode. So i-type natin sa ating keyboard FILLM para sa fill mode, then press enter. At naka-0 yung ating value. So para i-on, i-type natin yung 1 and then press enter. At parang wala ulit nangyari, i-type lang natin yung RE para sa region and then press enter. Ayan, nakabalik na yung ating hatch patterns. So be careful guys sa paggamit ng fill and fill mode system variable. Okay, I'll click dito sa kaliwa and then I'll pan upward. And then I'll zoom in. I'll use zoom real time. Z enter, enter. Then I'll press escape. And then magre-region lang uli ako. RE, enter. Para makita natin yung pattern. And then dito sa kanan, magpapan uli ako pataas. And then I'll zoom in. Z enter, enter. Para sa zoom real time. Ayan, para mas malaki at ma-center natin yung object. Then I'll press escape. And pag-aralan natin yung 2 ways how to select boundary or how to place hatch pattern. By default guys, naka-pick points tayo. I-launch uli natin yung hatch command by typing age sa ating keyboard and then press enter. Now, pick points ang ating default. Makikita natin yan dun sa hatch creation tab sa bandang kaliwa, pinakadulo, pick points. And then, i-hover natin dun sa loob ng triangle. And kung mapapansin nyo, iba yung ating pattern. So nakalagay kasi dito sa kaliwa, we're going to use ANSI 31 na may scale na 25. At hahanapin natin yan sa pattern panel dito sa hatch creation tab. Taas natin ng konti. And then ANSI 31. Paki-click. And then balik tayo dito sa triangle. And then pwede na nating i-click dun sa loob to place the pattern. Now, para sa scale na 25, punta tayo sa Properties panel ng Hatch Creation tab and i-click natin itong Hatch Pattern Scale. Okay? Pwede natin gamitin yung arrow up and arrow down to increase the Hatch Pattern Scale or decrease the Hatch Pattern Scale. So, pwede nyong i-click ng paulit-ulit or i-hold nyo lang yung inyong left mouse button. Ayan. Or kung gusto nyo mas mabilis, pwede nyo i-click itong edit box and then type the appropriate scale, 25. So, I'll type 25, then press enter. And nag-take effect na yung ating scale dito sa ating hatch pattern. Okay? Then I'll press enter to terminate the command. So, ito yung default na pick points. Now, I'll press Ctrl Z to undo. I'll type age para sa hatch. And babaguhin ko yung aking pagpe-place ng hatch pattern by selecting the Select Boundary Objects. Paki-click itong Select na nasa Hatch Creation tab. Okay. And then, punta ulit tayo dito sa may object. At i-click natin yung triangle. Okay. No problem kung iba yung hatch pattern ninyo. Pwedeng pumunta dun sa pattern panel. And then hanapin natin yung ANSI 31. Yan. And then punta tayo dito sa properties panel sa hatch pattern scale. Click nyo yung edit box and type 25. Press enter. And then press enter to terminate the command. Okay guys. I'll press Ctrl Z to undo. And then, tingnan natin itong remove options na nakikita ninyo sa kaliwa. Itatype ko ulit yung age para sa hatch. And then, punta ako dito sa hatch creation tab.
choose ko yung select. And then, piliin na natin yung ANSI 31. ANSI 31. And then, pwede na rin natin i-adjust yung scale dito sa edit box and then type 25. Enter. Now, pag click natin itong triangle, ayun na yung hatch pattern natin. Now, for remove option, i-click natin itong square para maalis yung hatch pattern dun sa loob ng square. So, yun yung gamit ng remove option. Okay? Then, press enter to terminate the command. Okay, guys? Click ko lang dito sa kaliwa and then I'll pan upward. And then, punta ako dito sa kanan. I'll pan upward. Then, I'll zoom. Real time. Z enter, enter. Then, I'll pan para i-center yung ating object. And I'll press escape. Now, dito sa select boundary object, meron tayong option na ano ba yung i-hatch natin. Circle ba, square, or triangle. So, dito natin masusubukan kung gaano ka-effective yung select boundary object. Okay, I'll type age para sa hatch. And then, naka-select objects option tayo. Kung isa-select natin yung circle, guys, madali lang. Select natin itong circle, and then, meron na tayong hatch pattern dun sa circle. Or, kung isa-select naman natin yung square, pwede nating i-select yung undo dito sa ating command window, and then, select the square. So, yung square ang magkakaroon ng hatch pattern. Then, Ctrl Z lang para sa keyboard shortcut na undo. And then, iselect naman natin yung triangle. Ayan. And then, balik tayo dito sa kaliwa. Paano natin gagawin na yung text ay walang hatch? Ay, tulad nung nakikita nyo dito. Paano natin i-exclude yung text from hatching? Yan, yung nakalagay dito. Ang gagawin lang natin, guys, ay isa-select natin yung text at excluded na siya dun sa ating hatching. Then, press enter to terminate the command. Okay, guys? Click ko lang dito sa kaliwa and then I'll pan. Then, click ko dito sa kanan. I'll pan upward. Then, I'll zoom out. Ayan. Zoom real time uli. Z enter, enter. Then, I'll press escape. At, paano naman ito, guys, pagdating sa retain boundary objects? I'll click dito sa kaliwa. Pagdating dito sa retain boundary objects, meron tayong tatlong option. Meron tayong do not retain boundaries. Meron namang polyline yung boundary. At meron namang region yung magiging boundary. By default, guys, naka-don't retain boundaries tayo. So, let us try the three options dito sa aking ginawang pentagon at kinapi ko ng 2 beses. Okay, pwede kayong gumamit ng ibang object, by the way. Okay, let's continue. Age for hatch, enter. Now, para magawa natin ito, balik tayo dun sa pick points option ng pag-place ng hatch. So, i-click natin yung pick points. And then, tingnan natin dito sa boundaries drop-down. Paki-click. And then, kung mapapansin niyo, don't retain boundaries yung ating default. Okay, i-click lang natin yung internal point dito sa ating first pentagon. Click. And then, press enter. And to check, yung boundary niyan ay puro polyline. Pakita ko lang, guys, ha. Puro polyline. Ayan. At itong isa, polyline. Type age para sa hatch. And then, punta tayo sa boundaries. Ito, boundaries. And then, i-click natin yung drop down. At i-choose natin yung retain boundaries polyline.
And then, i-click natin sa internal ng second pentagon. Pick internal point. And then, press enter to end the command. Enter again to repeat the command. And boundaries drop down. Click the drop down list and choose retain boundaries region. And then, punta tayo sa third pentagon. I-click natin yung internal point. And then, press enter to terminate the command. Now, let us check. I-delete ko yung boundary nitong first pentagon or first hatch natin. So, I'll select the pentagon and hit delete sa aking keyboard. Ayan. And then, pag dinelete ko tong boundary ng second pentagon or second hatch, dapat may matitira pang polyline dito. So, tingnan natin. Select ko itong polyline and then I'll hit delete sa aking keyboard. Ayun, may natira pa. So, yung another polyline na to, para ito dun sa polyline boundary ng hatch natin. Now, pag hinover ko naman dito sa last pentagon, ang magdi-display na dyan ay region, tulad ng nakikita nyo sa screen. And ito guys, yung tatlong options natin to retain boundary objects. I-click ko lang dito sa kaliwa and then i-click ko itong plus sign. Ayan, double click ko para maging single viewport lang tayo. And then, punta na tayo dito sa Properties panel ng ating Hatch Creation tab. Okay, pwede kayong gumawa ulit ng 1000 by 1000 na square. And then, pwede nyong i-copy ng maraming beses. I'll type age for hatch. And ang properties panel natin ay nandito. Ayan, properties panel. So una, dun sa properties panel, meron tayong hatch types. Makikita nyo yan dun sa, nakikita nyo yung pattern na nakalagay. So hatch type. Pag kinlik nyo yan, magdi-display yung 4 options natin for hatch type. Merong solid, merong gradient, merong pattern bilang default, at merong user-defined. So, isa-isahin natin. So, dito sa first square, pattern tayo. So, i-click lang natin yung pattern dito. And then, ANSI 31. So, ANSI 31 yung nakaselect dito sa ating pattern. I-click lang natin yung internal point or pwede kayong gumamit ng select object kung gusto niyo. Select boundary objects. So, click lang natin yung internal point, then press enter. Now, try natin yung solid at saka kulay red. Press enter to repeat the command. I-click lang natin yung hatch type drop-down and choose solid. And then, dito sa hatch color, i-click natin to select red color. And then, click the internal point ng ating second square. Press enter. And then, pangatlo, we have the gradient. So, ang pipili nating gradient ay yung linear. Okay? Pwede nating i-type yung keyboard shortcut para sa gradient na GD. Ayan, gradient. Press enter. And then, hanapin natin yung GR_linear. Ayan. Click lang natin. And then, i-click natin yung internal point ng third square natin. Click. And then, press enter. Now, i-discuss ko lang bahagya yung gradient. I-select natin yung gradient. At makikita natin doon sa properties na merong dalawang gradient color. We have the blue para sa gradient color 1 and then yellow para sa gradient color 2. Ngayon, pwede nyo palitan yan kung gugustuhin niyo. And then, meron din tayong tint para sa ating gradient, tint and shade. Kung hindi tayo gagamit ng gradient color 2, pwede nating i-click ito or i-click natin yung tint at automatic mawawala yung gradient color 2. Mapapalitan siya ng tint. Pwede kayong mag-assign ng any number from 0 to 100%. So, try natin yung 100%. Type natin sa edit box, 100, then press enter. At makikita nyo yung tint na magkakaroon dun sa ating gradient. So, isa lang yung kulay niyan.
ang kinokontrol ng tint, kung i-hover nyo dito, ang tint ay nag-specify ng shade of a color to be used for one color gradient fill. Isa lang yung gamit natin, gradient color 1. Ngayon, kung ibabalik natin dun sa dalawang kulay, pwede nating i-off itong tint, and then balik tayo sa yellow, ayan. Pero hindi nag-update dito, walang problema. I-click lang natin itong gradient color 2, and then choose natin yung yellow or any color na gusto ninyo. And then babalik na siya dun sa 2-color gradient. Okay? I'll press escape to deselect the gradient. Now for the fourth hatch type natin, we have the user defined. I'll type age, enter. And then dun sa aking hatch type drop down, pipiliin natin yung user defined. Okay? So may nakalagay dyan, user, which is the name of the pattern. And then yung hatch scale, age S, is equal to 100. So pwede natin baguhin yan dito sa hatch spacing, or pwede natin i-click yung arrow up, arrow down para i-increase yung ating hatch spacing. So i-click natin dito, or pwede natin baguhin yung kulay. Balik tayo sa by layer. Ayan. I-click natin dito. Pwede natin i-adjust dito sa edit box. I-type natin yung 100. Enter. And then press enter to terminate the command. Okay guys. Proceed tayo. Ipan ko pataas and punta tayo dun sa hatch scale. I'll zoom in ng konti. Say enter, enter. Ayan. And then I'll press escape. Now for the hatch scale, gagamit tayo ng iba't ibang hatch pattern. Okay, let's proceed. Age, enter. First, square natin, we have the AR-concrete. So punta tayo dito sa hatch type at balik tayo sa pattern. And then hanapin natin dito sa pattern yung AR-concrete. Pwede nating i-click itong nakikita nyong arrow down na may line sa itaas para mag-display yung mga listahan natin ng pattern. At pwede nyong i-expand using this double-headed arrow sa corner. Ayan. Then, balik natin dito. At hanapin natin yung AR-concrete. Scroll nyo lang. Ayan, AR-concrete. Ayun. So, select nyo lang yung AR-concrete. And then, yung hatch scale niya, kung napapansin nyo, equivalent sa 2. So, pwede nating i-type na yung 2 dito sa hatch pattern scale. And then, type 2, press enter. Then, click dito sa internal point ng first square. Then, press enter to terminate the command. Press enter to repeat the command, and then hanapin natin yung AR-sand. Click natin yung arrow down dito. AR-sand, and then naka-hatch spacing tayo or pattern scale na 2. So okay tayo doon. I-click na lang natin yung internal point, and then press enter to terminate the command, and then enter again to repeat the command. Now hanapin natin yung brick or AR-brick. So ito yung ating brick na ginamit kanina. I-click natin, and then i-select natin yung internal point. At paano natin pagmumukaing brick ito? I-enter natin yung hatch scale na equivalent sa 10.24. So i-click natin dito sa hatch pattern scale, edit box, type 10.24, enter, at mukha na siyang brick. Tama ba? Yung una nating try kanina, hindi siya mukhang brick. Okay. Hatch pattern scale lang pala yung i-modify natin. Then press enter to terminate the command. Enter again to repeat the command. And last is the AR-earth
or yung earth pattern natin dito. Ayan, earth. Paki-select. And then click the internal point. Check natin yung hatch pattern scale. Click the edit box and type 17. Enter. And then enter again to terminate the command. Okay guys, let's proceed. Ipan ko lang pataas. And proceed tayo dun sa hatch color. Now, yung AR-concrete natin, gawin nating yellow. Yung AR-sand, gawin nating green. Yung brick, gawin nating cyan. At yung earth, gawin nating magenta. So, para mabilis tayo, balik tayo dito. And then, pwede nating iselect yung hatch pattern natin. Yung earth, gawin nating kulay yellow. Punta lang tayo dito sa properties. And then, hatch color drop down. At i-click natin yung yellow. And then, press escape to deselect the hatch pattern. Now, dito sa sand, i-click natin, hatch color drop down, and then choose green. Okay, then press escape to deselect the object. And then, iselect natin itong brick. Hatch color drop down. Select cyan. Press escape. Then, earth pattern. Hatch color drop down. And choose magenta. Then, press escape to deselect. So, yan yung ating hatch color. Pwede nating palitan ng iba't ibang kulay yung ating hatch pattern using hatch color drop down. Okay? Next, the background color naman. So, background color natin para sa AR-concrete is green, sa sand is cyan, and then magenta sa brick, and then yellow sa earth. Okay? So, balik tayo dito para mabilis tayo. Pag sinelect natin itong concrete, dito sa properties panel, i-click natin yung background color. And then, piliin natin yung green. Ayan. And then, press escape to deselect. Ayan. And then, i-click natin yung sand. Click natin yung background color. And then, choose cyan. Pwede kayo mag-select ng ibang kulay ha. Suggestion lang itong nasa aking tutorial. And then, i-click natin itong brick, background color, and then magenta. Press escape. And then, i-click natin itong earth, background color, yellow. And then, press escape to deselect. Okay? Next, hatch angle naman. Ayan, dito tayo mag-create ng another pattern. Sa hatch angle, ang gagamitin nating pattern ay ANSI 31. So, naka-define dito yung value ng mga hatch angle niya from 0 to 135 degrees. Okay, let's proceed. Age, enter. Piliin natin yung pattern natin. ANSI 31. Ayan, ANSI 31. And then, try natin dito. Ang scale natin is yung previous scale na ginamit natin, 17. Baguhin natin, gawin nating 25. Enter. Ayan, para mas visible. So, hatch angle niya is equal to 0. So, yun yung default. So, i-click lang natin sa loob. Press enter. And then enter again to repeat the command. Now, for the second square, gawin nating 45 degrees yung hatch angle. So, punta lang tayo dito sa hatch angle edit box or slider. Pwede nating gamitin yung slider or i-type yung angle value dun sa edit box. Okay, i-click muna natin dito. Click. And then, try natin yung slider. So, click nyo lang yung slider and then drag. At mapapansin nyo na nagbabago yung selected hatch pattern natin.
Ayan. Or if you want the precise value ng angle, pwedeng i-type dito sa edit box, 45, then press enter. Ayan. So, magiging vertical lines yung ating ANSI 31 pattern. Then, press escape. And then, press enter to repeat the command. I-click natin dito. And then, sa hatch angle, i-type natin yung 90. Enter. And then, press escape or enter to terminate the command. And last, press enter to repeat the command. Pwede na nating i-type muna yung value, 135, enter. And then, tsaka natin i-click dito sa last square. And then, press enter to terminate the command. Okay guys, let's proceed. Pan ko lang upward. For the hatch transparency naman guys, gagamit tayo ng earth pattern. Okay? Age, enter. Hanapin natin yung earth pattern dun sa ating list. Yan, earth. At i-apply na rin natin yung scale kanina which is 17. Or pwede kayo mag-type ng ibang value. So ako, I'll type 17, enter. And then, yung angle natin is 135. No problem. Pwede nating gawing 0 ulit to. Enter. Or kayo bahala kung gusto ninyong maglagay ng angle value. Walang problema. So, ako, gagamit ako ng 0. And then, I'll click inside. And then, press enter to terminate the command. Okay, lagyan natin guys ng earth pattern yung natitirang squares. Press enter to repeat the command. Click natin dito. Enter. Enter to repeat. Ayan. Enter. Enter to repeat. And then enter to terminate the command. Now, for the transparency, kailangan nating i-on yung transparency dun sa ating status bar. So, kung hindi nyo nakikita yung transparency, i-click lang natin itong customization button sa lower right corner. And then, hanapin natin yung transparency dun sa list. So, i-check natin yung transparency. And then, paki-on yung icon dun sa ating status bar. Okay. Click natin itong first earth pattern natin na may transparency na 0. So, i-check natin yan dito sa ating hatch transparency sa hatch editor contextual tab. Okay, naka-0 siya. Okay, press escape. And then itong pangalawa, iset naman natin ng 30. Pwedeng gamitin yung slider or pwedeng i-type yung value dun sa edit box. 30. Enter. Press escape. Then yung pangatlo, select. I-type yung hatch transparency na 60 sa edit box. 60. Enter. Press escape. And then, pang-apat, hatch transparency equivalent sa 90. Press enter. And then, press escape to deselect. Na makikita nyo yung difference ng transparency natin dun sa ating drawing. So, depende yan kung ano yung value na inilagay ninyo. So, 90 yung pinaka mataas, which is almost transparent na siya. And then 0 yung pinaka default value. Okay, let's proceed. So, dito guys, gagamit tayo ng user-defined and create separate hatches. Okay, ready na ulit. Age, enter. So, gamit tayo ng user-defined. Punta tayo sa hatch type, drop down, and choose user-defined. Ayan, user. Pwede nating i-adjust yung kanyang spacing. Kanina, nag-type tayo ng 100. So, itatype ko ulit 100 sa hatch spacing. Enter. Ayan. And then, ang gagawin ko guys, i-click ko ito. 1. Susunod ko ito. 2, 3, 4. Ayan. Kasi puro user yung gagamitin natin. Okay? No problem.
press enter to terminate the command. At kapag sinelect natin yan guys, isang hatch pattern lang siya. Ngayon, gagamitan natin yan guys ng create separate hatches. Saan natin makikita yon? Punta tayo dito sa options panel ng hatch editor contextual tab. I-click nyo yung drop down and then separate hatches. Okay, pagka-click, check natin. Yan. Separate yung hatches natin ngayon. Okay, I'll press escape to deselect. Now, eto, user single. Pagdating dito guys sa second hanggang fourth, naka-double na tayo. Ayan, double. So, iselect natin yung second hanggang sa fourth pattern natin or user defined. And then, para gawing double yan, i-click natin itong properties drop-down and then choose double. Yan. And then, press escape to deselect. Now, yung double dito sa pangatlo, naka 45 degrees. Okay, paano natin gagawin 45 degrees yan? So, iselect lang natin itong third. At kung mapapansin nyo, pati yung fourth user defined natin, naka 45 degrees din. So, iselect natin ulit. And then, baguhin natin yung angle. So, i-type natin dito sa edit box, 45, enter. Ayan. Then, press escape. At yung scale nitong last ay 200. So, i-select lang natin itong last. And then, baguhin natin yung scale or yung spacing. Type 200, enter. Then, press escape to deselect the object. Okay guys, let's proceed. Now, origin panel tayo. I-zoom in ko lang ng konti para makita natin itong tatlong box muna. Z, enter, enter. Ayan. I'll press escape. Origin panel. So, gagamit tayo ng user or user defined, double at saka 400 yung scale. Okay. Age, enter. User defined. Check natin kung double. Ayan. Pakiclick yung double and then scale is 400. Enter. At i-click natin dito sa first box natin. So, click. And then, i-click natin dun sa second. Ayan. Then sa third. And then, para paghiwa-hiwalayin yan, create separate hatches tayo. Okay? I-select natin itong pang-4, pang-5, and then pang-6. Then, press escape or enter to terminate the command. So, ito, separate hatches, and then separate hatches. Now, una, yung hatch pattern natin dito, naka-default yung kanyang origin. Ito, makikita natin yun sa origin panel. I-click natin itong drop down. Ito yung default na origin ng pattern natin. Now, to modify the origin, i-click natin itong second hatch pattern natin and iselect natin yung bottom left. So, iselect natin yung origin drop down and choose bottom left. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. So, nagbago yung location ng ating origin para dun sa hatch pattern natin. So, nag-originate yan from bottom left papunta dun sa upper right corner ng ating box. Okay? I'll press escape. For example, ang nire-represent nitong pattern na to ay tiles dun sa ating flooring. Yung nakikita nyong tiles dito sa itaas at saka dito sa kanan, ito yung mga tinatawag na siruho or yung tiles na pinutol natin. Itong nakikita nyong 4 dito, ito yung mga buong tiles. So, mainam na gawin natin itong pagsiset ng origin to estimate kung ilan ba yung ating magiging buong tiles at ilan ba yung ating magiging mga siruho. Okay? So, next tayo. I-click natin itong third
pattern and then origin drop down, i-select natin yung bottom right. Ayan. Press escape. And then select natin ito. Ayan, top left. And then ito, select natin. Origin drop down, top right. Ayan. Press escape. At panghuli, select natin ito. Origin drop down, center. And then press escape. Siguro walang pipili nitong center, ano? Kasi madaming siruho yung mangyayari sa atin. Okay? Depende naman kung ano yung preference ninyo. Okay, let's proceed. Ayan. Dito tayo guys ngayon sa OS options and mirror hatch system variable. Okay, gagamit tayo dito ng ANSI31 na may hatch scale na 25. I'll type age, enter. And then, baguhin ko yung aking hatch type. Balik ako sa pattern. And then, ANSI31, hanapin ko. And then, I'll change the pattern scale to 25. Enter. And then, i-click ko dito sa first area natin na paglalagyan ng pattern. So, click. Then, press enter. Ngayon, paano natin gagawin ganito yung ating pattern? Okay? Pwede tayong maglagay ng pattern dito and then i-adjust natin yung angle niya. Try natin. Press enter to repeat the command. Select natin ito. And then, i-adjust natin yung angle to 90. Type 90 and then press enter. Ayan. Then press escape to terminate the command. Now, let's investigate. Zoom in ko lang. Ayan, mapapansin nyo, hindi magkatapat yung pattern na to at saka itong nasa kanan. Zoom out ko ulit. Ayan, kung mapapansin nyo dito, magkatapat naman. So, paano natin pagtatapatin yon? Gagamit tayo dito guys ng system variable na OS options. Okay? Zoom in ko lang dito. Kung gagawin natin yung set origin, try natin, i-select natin itong nasa kaliwa. And then set origin. Hindi tayo makapag-i-snap dun sa endpoint ng hatch pattern natin. Walang nagdi-display dyan na snap. Okay, I'll press escape. Then, isa pang escape to deselect the object. I-type natin sa ating keyboard, OSOP, para sa OS options. Enter. May default value yan na 7. So, ang gagamitin natin ay 6. I-type niyo yung 6. Enter. And then, iselect uli natin itong pattern sa kaliwa. And then, iset natin yung origin. Paki-click itong set origin sa ating ribbon. This time, meron na mag-a-appear na OSNAP. Okay? So, i-click natin itong endpoint or intersection. At mag-a-adjust yung selected hatch scale dun sa ating isinet na origin. Okay? I'll press escape to deselect. And another way guys ay yung paggamit ng mirror hatch. So dito tayo sa mirror hatch. Age, enter. So ANSI31 pa rin tayo. 25 yung scale. At yung angle natin ay gawin nating 0. Enter. So i-click natin dito. Press enter. Now to use mirror hatch, gagamit tayo ng mirror. Kasi kung gagamit tayo ng mirror command, possible na magawa natin yung object na to. Okay? So, I'll type MI. Enter. Select natin itong object na to. Press enter. Now, for the first point of mirror line, pwedeng mag-select ng endpoint. And then, midpoint or make sure naka-ortho mode kayo. And then, click. And then, press enter para sa no. Now, hindi natin na-attain yung image dito sa kaliwa. Kasi, pag mirror natin, parang nag-retain lang yung angle ng ating hatch pattern. Okay, I'll press Ctrl Z para sa undo.
At i-type natin yung MIRR age para sa mirror hatch. Enter. At i-type yung 1 para i-on yung mirror hatch natin. Press enter. Now, pag gumamit ulit tayo ng mirror, MI, enter. Select object, enter. Then first point of mirror line, click natin yung endpoint or midpoint. And then ortho on, i-click lang sa taas. And then press enter para sa no. At ito na yung ating final output. So take note, mirror hatch lang para mag-mirror ng exact figure na nasa kaliwa. Okay, mirror hatch, 1 yung value. Okay, I'll zoom out. And then, dito tayo sa associative and non-associative boundaries. Okay guys, gagamit tayo ng gravel pattern dito na may hatch scale na 25. Pwede kayong maggamit ng ibang pattern. Now, for the associative boundaries, i-discuss lang natin yung pagkakaiba ng associative sa non-associative. Now, pag gumamit tayo ng hatch, age, enter, automatic naka-associative tayo. Makikita nyo yan dito, naka-highlight siya in blue. Ibig sabihin, naka-on yung ating associative boundaries. Pag hindi naka-highlight yan, ayan, tulad nyan, non-associative tayo. Okay? So, i-highlight ko uli. And then, I'll press escape. And i-check natin itong first hatch natin. So, pag click ko, makikita ko dito sa aking ribbon na associative siya. Okay? Then, I'll press escape. And then, itong second hatch natin, pag click ko, makikita ko dun sa aking ribbon na hindi naka-on yung associative property niya. So, I'll press escape. Now, ano yung pagkakaiba ng associative sa non-associative boundary? So, i-click natin yung pinaka-object natin bago tayo mag-hatch. And then, baguhin natin yung boundary niya by grip editing. So, select natin itong grip na to. Pwedeng i-off yung ortho mode para makita natin yung effect. Ayan. So, kung mapapansin nyo, pag inedit nyo yung pinaka-object ng ating hatch pattern, mag-a-adjust yung hatch boundary niya or yung mismong hatch. So, ayan, nakikita nyo sa screen. So, ito yung gamit ng associative. Ayan. At kapag non-associative naman yung gamit natin, I'll press escape. Pag in-adjust natin itong pinaka-boundary niya, yung polyline, minodify natin by grip editing, mapapansin nyo, hindi susunod yung hatch pattern. So, yan yung gamit ng associative and then non-associative boundary. So, most of the time, dito tayo sa associative boundaries para nag-a-update yung ating hatch pattern pag nag-modify tayo ng object. Okay? I'll press escape and Control Z. Para bumalik tayo dun sa kahit ito lang, ibalik natin dun sa original shape niya. Now, para gawing associative to, gagamit tayo ng match properties. So, iselect lang natin itong non-associative hatch. And then, dun sa ating ribbon, close ko lang to, i-click natin yung match properties. Okay, click nyo lang. And then, ang destination object niya, yung associative object. So, i-click nyo lang to. And then, makikita nyo dito sa kanan na, ayun, naging associative na siya. Nag-match na yung property nito dito sa object natin sa kaliwa or hatch natin. Okay? Press escape. Okay, let's proceed. So, for the last part ng ating topic ay yung hatch islands na tinatawag. Okay? So, dito meron tayong 3 option. We have the outer, normal, and ignore. At kinokontrol yan ng system variable na HP island detection. Okay, let's proceed. Age, enter. Pwede tayong gumamit ng solid fill na lang.
So, i-click natin itong hatch type drop-down and choose solid. And then, by default, naka-outer tayo. So, paano natin makikita na naka-outer island detection tayo? So, punta tayo dun sa options drop-down. And then, tingnan natin itong island detection. So, i-click natin itong outer island detection. Ayan. And then, pag hinover natin dun sa loob, ayan. So, makikita natin yung preview. Yun lang yung mag-hatch object. Ayan. So, i-click natin. And then, press enter to terminate the command. And then, Control Z. Ayan. Para sa undo. And then, try natin i-type yung HPIS para sa HP Island Detection. Enter. And, by default, naka-0 yan. I-type natin yung 1. Enter. And then, pag gumamit ulit tayo ng hatch, age, enter. At kinlik natin dito sa loob. Gawin natin yung pattern, gawin natin solid. Click natin dito sa loob. Yan, kahit saang loob dyan guys, yung isang boundary lang yung ma-hatch natin. Ayan. Okay? So, I'll press escape. And balik tayo dito sa pangalawa, normal island detection. Press enter. And then, para maging normal island detection yan, either gumamit tayo ng HPIS na equal sa 0, or punta tayo dito sa options, yung outer island detection na drop down, choose normal island detection. Okay? Ang gagawin yan guys, magseselect yan ng alternate boundary dun sa labas, papaloob. So, tingnan natin kung paano. Ayan, i-hover natin and then click. Ayan. So, mag-hatch yung bawat boundary niya alternate. Okay? So, ipakita ko lang yung ibang option. So, Control Z to undo. Kung i-click ko naman dito sa mas malapad na boundary, yun yung mag-hatch alternate. Okay? So, nakita nyo yung difference. Control Z. Click ko dito sa mas manipis na boundary. Okay, Control Z. At dun sa mas makapal na boundary, nag-alternate yung hatching nung object natin. Pagka normal island detection. Okay, I'll press escape. And then para sa ignore naman, HPIS is equal to 2. So, i-type natin HPIS. Enter. Type 2. Enter. And then age. Enter. Pag kinlik natin dun sa, yan, naka-ignore yung ating island detection. So, equivalent yung effect nito dun sa object or select object boundary. Makikita natin dito sa upper left ng ating hatch creation tab. Okay? So, ito yung ignore island detection. I'll press escape. So, kayo ang pumili kung anong gagamitin nyo, kung outer, normal, or ignore. So, most of the time, dun tayo sa outer or normal island detection. Okay, guys? At dyan nagtatapos yung ating discussion about hatch and gradient. Okay, guys, bago tayo magtapos, ay binabati natin ang ating future engineer na si Mr. or Engineer Ian Dizon. Kumusta ka, Ian? And ang susunod nating topic guys ay annotations part 3. So sakop nun ang dimensions or dimensioning. Okay? So see you on my next video and God bless you all guys. Keep safe.